Bilang panimula, sabihin natin, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Usikum binafsi bitaqwallahi azza wa jal, kama qala ta'ala fi tanzil, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa asdaqal hadithu kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalah fi nar. Mabad. Bago ang lahat tayo muli ay magsimula sa pagdakila, pagluwalhati sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sa kanyang pangalan dito tayo nagsisimula at nagbubukas ng ating panayam, at tayo nagbibigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig, at sino man nagsunod sa kanya at magsunod pa. Hinahabilinan ko ang sarili at kayo na tayo ay matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang pagkatakot, at huwag tayong pumayag na tayo abutan ng kamatayan o habulin ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay Muslim na o nanatiling Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamainam na salita o totoong salita ay ang Quran. At ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi natin kung sino man na nag-aangking Muslim, bago man o luma, pinanganak man sa pamilyang Muslim o hindi, ay dapat ang kanyang sinusundan o sinusunod ay walang iba kundi ang bahagdan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakamalalang bagay sa buhay na ito ang mula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay hulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Wa iyadu billah. Nawa ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Ang ating paksain, insyaAllah ta'ala, nawa ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kahabagan ay ang pinakamahalagang paksa, walang iba kundi ang pag-aaral sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay walang iba kundi yung tafsir ng Quran. Sabi natin, ang ating kukunin ay ang taysir, ang madaling kaparaanan ng pagpapaliwanag nito para sa mga bagong Muslim o nagsisimulang mag-aral sa larangan ng Quran. Alhamdulillah. Lumilipat ba yung ating slides, mga kapatid? Lumipat? Hindi naman, sir. Hindi naman, sir. Hindi lumilipat? Hindi po. Hindi lumilipat. Subhanallah. Okay. Makaraan huna. Okay, okay. So sabi doon na ayon sa mga mufassirun, nagpapaliwanag sa paksaing ito na ano ba yung tinatawag natin na yung adab natin, ano ba yung dapat natin pag-uugali sa ating mga pag-aaral na gagawin, no, para tayo ay tulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makuha natin yung ating dapat naisin na ating matutunan. Sinabi ng mga scholars ng Islam na ayon sa Lisan al-Arab o Kitab Lisan al-Arab, no, kailangan ang ating layunin ay dapat na tinatawag natin na ikhlas, no? Kailangan yung ating layunin, ano man ang ating gagawin, ano man ang ibada na ating tatahakin, ay dapat nasa atin ang ikhlas. So sabi natin, ano ba yung ikhlas? Mamaan ang ikhlas. Sinabi sa kitab ng Lisan al-Arab, ito yung tinatawag natin na diksionaryong Arabe. Sabi natin kung sa English merong Webster Dictionary, o kaya sabihin natin sa Tagalog ay Elizalde. Sa wikang Arabe, tinatawag siya bilang Lisan al-Arab, na ayon sa Lisan al-Arab o sa diksyonaryo ng wikang Arabe na ang ikhlas ay nangangahulugan din bilang siddiq, o yung sinasabi natin na bilang matapat, no? Kailangan matapat tayo dun sa ating gagawin, kailangan matapat tayo sa ating hangarin, tulad halimbawa ng pagkakatuto sa pag-aaral sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito din ay kadalasan sinasalin sa ating wikang Tagalog bilang kailangan tayo sincero, no? Na ayon pa muli sa aklat ng Lisan al-Arab na ang ikhlas, ito yung tinatawag natin na bilang dad o kabaliktaran, no? Kapag hindi ka totoo, ikaw ay sinungaling, no? O kaya kasinungalingan. Ito din ay kadalasan na tinatawag bilang kabaliktaran ng pagiging matapat. Kung hindi ka matapat, nagkukunwari ka, no? O hindi ka totoo, o nandadaya ka, o nanloloko ka. Kaya kailangan, ayon sa kanila, sa mga mufassirun, na sa ating pagtahak sa pagkuha ng kaalaman, dapat itanim natin sa ating sarili na ang ating gagawin ay kailangan ikhlas. Ano ba yung ikhlas? Sabi natin kailangan ito ay gagawin natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala.
na ayon pa sa mga scholar para mabigyan natin pakahulugan. Ma'ana al-ikhlas. Ano ba yung ikhlas, no? Sinabi ng mga mufassirun na si Sa'id al-Julail Abi Ali al-Fudail bin Ayyad radiyallahu anhu قال ترك العمل أجل الناس هو رياء وعمل أجل الناس شرك والإخلاص أن يعفق الله منهما. Sinabi ni Fudail, no, ni Al-Julail Abi Ali al-Fudail bin Ayyad, kalugdan nawa siya ni Allah, na nagsabi na anya ang pag-iwan o pagtalikod sa gawain ng dahil sa tao ay tinatawag na pakitang tao. No? Ibig sabihin, meron kang mabuting gawain. Ano ba ang binigay na halimbawa ng mga pasirong dito? Alam mo ni Imam Sa'di rahimahullah. No, halimbawa, tutungo tayo sa pagdarasal. Alam natin, ang unang saf ng sala, ito yung pinakamainam. Ngayon nakita natin si brother, dahil bad trip tayo kay brother, hindi natin siya gusto, ayaw natin siya, nakita natin sa saf o sa unang pila. Iiwanan natin yung mabuting gawain na pagtayo sa unang saf dahil nandun si brother, ito ay pakitang tao. No? Ngayon, ang paggawa naman ng dahil sa tao ay tinatawag na shirk. No, halimbawa sasabihin natin, magsasala tayo dahil nandun yung biyena natin o yung ama ng nais nating pakasalan o asawahin. O kaya sabihin natin, magsasala tayo kasi nandun yung ating amo, yung manager. No? O kaya sabihin natin, magsasala tayo para sabihin din ng mga kapwa natin Muslim, ay si brother nagsasala din pala. Ang gawain na ito ayon kay Fudail ay gawain shirk. Kung iaalay mo yung gawain na yun na pagsamba para sa tao, ito ay shirk. At ang ikhlas, ayon sa kanya, na palayain ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dalawang ito. No, yung gawain pakitang tao at gawain shirk. Palayain ka ni Allah dito, ito ang ikhlas o kamakala al-Fudail radiyallahu anhu. Ngayon ating bigyan yung halimbawa, no, ni Fudail ibn Ayyad para makuha natin na hindi tayo masyadong malito patungkol dun sa ikhlas, no? Sabi nga natin na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sabi nga sa aya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang ipinag-utos sa atin maliban na sambahin natin si Allah ng sincero at sa kanyang reliyon ay maging matapat. Kaya ayon kay Fudail ng ikhlas ay maging malaya ang sarili mo, maging malaya ako, maging malaya tayo sa gawaing pakitang tao at shirk. Kung ganito ang inyong katayuan, insya-Allah tayo ay nasa ikhlas. Kaya ito ang una nating ipinapaalala sa mga tao na nais umupo sa mga daras o pag-aaral o pakikinig, no? Para tayo ay gantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi mawalang saysay yung ating mga gawain insya-Allah at maging katanggap-tanggap sa Kanya. Sabi nga ng mga scholar, ano bang kahalagahan na pag-usapan natin ng ikhlas? No? Samantalang tafsir yung ating paksa, bakit natin kailangan pag-usapan ang niya, ang kasdu o layunin o ang ikhlas? Sabi ni Imam Abu Sulaiman al-Khatabi, rahimahullah, no? Ayon sa kanya, na wakana al-muqaddimuna min suyukhuna, sabi niya ni Sulaiman al-Khatabi, na ayon nga sa ibang mga guro, tulad ng aming guro, nasabi si Imam al-Khatabi ang isa sa mga bihasa, no? O puhasa, no? Yung mga magagaling sa loga, sa wikang Arabi ng kanilang kapanahunan. Ayon sa kanya, na maging yung kanilang mga guro, yung kanilang mga sheikh, yung kanilang mga tagapagturo, ay laging nagsisimula sa pag-upo nila sa pag-aaral sa hadith ni Umar ibn Khattab na inna a'malu binniyat. No, dito lagi nagsisimula yung kanilang mga sheikh, no? Bakit? Dahil sabi nila na ito raw ang unahan at pundasyon at tukod, haligi ng anumang bagay na ating gagawin mula sa ating saloobin, sasabihin at gagawin. Subhanallah, no? Ayon sa kanila o ayon kay Imam Abu Sulaiman al-Khatabi, isa sa mga bihasa pagdating sa lingwahe, na maging yung sheikh nila, dito siya nagsisimula bago magturo, no? Pinapaalala sa kanila, inna a'malu binniyat. Kasi ito yung kahalagan niya, no? Yung kaimportantehan ng bagay para maging tama at tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala at maging mabiyaya yung ating mga gawain na pagsamba. Nagawin din ayon kay Imam Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, na ayon sa kanya, na sino man anya, no? Sino man anya, man arada, no? An yusannif al-kitab, sino man daw sa inyo na naisumulat ng aklat
ay magsimula sa hadith ni Umar Abdul Khattab na inna a'malu binniyat. Bakit? Sa anong dahilan? Para repasuhin ng ating mga sarili, siyasatin, pag-aralan. Tayo ba'y mag-aaral para kay Allah? Tayo ba'y mag-aaral para matuto natin na mas ayos na sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil kung hindi, wala tayo sa sitwasyon o estado ng ikhlas. Naam. No? Kaya sabi nga na matututunan natin sa mga salaf, yung mga naunang religyoso at mabubuting tao, ng kanilang kapanahunan, na maging ang kanilang mga kapagturo, ang kanilang mga sheikh nila, ay nagsisimula sa paksa patungkol sa ikhlas. Dahil sabi natin, ito ang unahan at aligi ng ating mga gawaing pagsamba. Kaya payo nila sa atin, no, kung tayo man ay gagawa ng maliit na sulatin, o sabihin natin, paalala natin sa mga kapatid na halimbawa tumatayo sa mimbar para mangkhutba, o kaya mga kapatid natin na nagsasalita sa mikropono para mangaral sa kalsada o kung saan paman, ay ating reposuhin, siyasatin, tignan, i-review natin yung ating mga intensyon. Kung ito ba ay ikhlas. At ayon nga kay Ibn Qayyim rahimahullah, na repasuhin natin yung ating mga sarili bago gawin yung bagay, habang ginagawa yung bagay, at pagkatapos gawin yung bagay. Bago tayo magsimula, ikhlas ba itong ating gagawin? Habang ginagawa, ikhlas pa ba din atin yung ating ginagawa? Pagkatapos natin gawin yung gawain, repasuhin ulit yung sarili. Tayo pa ba ay nasa estado ng ikhlas? Anong dahilan? Para hindi natin mawala yung biyaya at gantimpala ng ating gagawin. Na ayon nga sa ibang mga mufassirun, kahit ang mga tagapagtayo, sabi natin ang inyehero o ang engineer, kung magtatayo sila ng mga building, ano ba yung pinakamataas na building sa ating kapanahunan ngayon? Walang iba kundi ang Burj Khalifa. No? Ito yung sinasabi natin na physical na nakatayo, na pinakamataas na tore, nakatayo sa ibabaw ng lupa, ang Burj Khalifa sa Dubai. Sabi natin, kung meron lang tayong idea kung paano to itinayo ng mga muhandes, ng mga engineer, no? Sabi natin na sila ay nagbaon sa ilalim ng lupa, no? Yung bakal na ginamit doon, subhanallah, 1.2 meter yung diameter. Ibig sabihin, pabilog niya. Mas malaki pa sa drum yung taba ng bakal. Na ibinaon nila yon sa pinakailalim ng lupa, yung pinakamatigas na lupa. Sa anong dahilan? Para hindi siya mayanig, hindi siya matumba. Subhanallah. Mano pa kaya yung ating gawaing pagsamba? Ito ba'y ipapatong natin? Ito ba'y itutungtong natin sa pakitang tao? Ito ba ay tutungtong natin, itatayo natin sa shirk? Wayadubila. Ito'y paalala sa sarili bago sa inyo na repasuhin natin, no? I-review natin yung ating mga sarili bago pa tayo pumasok sa gawaing pagsamba, o sabi natin lalo sa panimula bago tayo maupo at makinig sa ating mga pag-aaral. Subhanallah, no? Kaya maaaring maging tanong yun sa bawat isa sa atin. Sabi niya, brother, paano ba natin masabi na ikhlas yung ating intensyon, no? Paano ba masabi natin na nandun tayo sa ikhlas? Tandaan natin yung aya na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya sa suratul Bayyinah, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. At walang ipinag-utos sa atin, sa amin, sa inyo, no? Maging kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang ibang ipinag-utos sa atin maliban sa pagsamba kay Allah ng sincero, mukhlisin lahuddin hunafa. Na tayo maging sincero kay Allah at sa kanyang reliyon ay maging matapat. No? Kaya tanungin natin 'yon, no? Sabi natin, bulay-bulayin natin 'yon sa ating sarili. Tayo ba ay ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala at matapat ba tayo sa kanyang relihiyon? Para malaman natin na tayo ay nasa napapabilang sa grupo na magtatagumpay, insyaAllah, no? Firqatun Najiyah, sabi nga ni Shaykh Islam bin Taymiyyah, nandun tayo sa grupo na tayo matagumpay. Bakit? Dahil tayo ay ikhlas para kay Allah subhanahu wa ta'ala at tayo matapat sa kanyang relihiyon. Sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna an yushrik man amala amalan ashraka fihi ma'iyya wa ghayra taraktuhu wa syirkahu. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Abi Hurairah, kalugdan nawa siya ni Allah, na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ni Allah ang tagapagbiyaya, ibig sabihin ito ay hadith al-Qudsi, no?
Hadith al-Qudsi. Ito'y salita ni Allah na wala sa Quran. Ang nagsalaysay nito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay mayaman sa anumang bagay na itinatambal natin sa Kanya. No? Tayo ba'y gagawa para kay Allah o gagawa tayo kay Allah at para sa ating mga amo? Tayo gagawa para kay Allah, para sa ating posisyon sa trabaho. Tayo ba'y gagawa para kay Allah at ganoon din sa ating pamilya. Kailan ikhlas tayo, no? Para kay Allah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung tayo ay gagawa ng bagay at meron tayong itatambal sa Kanya sa ating gawain pagsamba, ay itatabla ni Allah to, i-reject to, marduda. No? Subhanallah. Parang, subhanallah, akala mo, ang dami mong ginawang gawain pagsamba, bitbit mo yung maleta mo sa kabilang buhay, tapos pagdating doon, tatanggihan pala ni Allah. Bakit? Dahil nag-asyraka tayo, nag-shirk tayo, nagtambal tayo sa ating gawain pagsamba. Kaya ito ay mulit-muli na ating pinapaalala sa bawat isa na sikapin natin, no? Na ang ating mga intensyon ay akhlas para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, para hindi mawalang bisa, mawalang saysay ang ating mga gagawin. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullah wa la tushrik bihi shay'an. No, binanggit din to ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sa kanyang aklat na Kitabul Tauhid, isa sa mga dalil na ginamit niya, no? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sambahin si Allah at huwag magtambal sa Kanya ng kahit na anong bagay. Shay'a, no? Kahit anong bagay, kahit lamok, kahit langaw, huwag niyong itambal kay Allah sa inyong gawain pagsamba. Kailangan purified yung ating intensyon, yung ating ibada, na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وقالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. سبحان الله. Sinabi ni Mahmud bin Lubayd, kalugdan naman siya ni Allah, na nagsabi, sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang kinakatakot ko para sa inyo. Anong sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Natatakot siya para sa atin. Hindi para sa malalaking bagay. No? Natatakot ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa atin sa maliliit na bagay. Sinabi nila, ano ang maliit na bagay nito o sugo ni Allah? Kanyang sinabi, sallallahu alaihi wasallam, ang pakitang tao. Subhanallah. No? Ang paliwanag pa to sa syarh ng Kitabut Tauhid, ito'y animoy parang langgam na itim na gumagapang sa itim na bato sa madilim na lugar. Kaya itong pakitang tao, minsan gumagapang to sa sarili mo, hindi mo alam. No? Yung pillar ka na tama ka, yung pala mali ka na. No? Yung pillar mo na okay ka, yung pala hindi na. No? Wariya. Itong pagkaingatan natin, subhanallah, no? Napaka-delikado, no? Yung sabihin natin na tayo nag-aaral, nais nating matuto, yung pala para ipakita sa mga tao na tayo ay magaling din, no? Subhanallah, no? Mas magaling ako kay brother, wayado billah. Kaya linisin, no? Ang ating mga intensyon bago pa tayo lumayag ng dire-diretso sa ating pag-aaral na gagawin, inshallah. Kaya panghuli, al-khalisa, sabihin natin na tayo'y dumalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ibilang tayo sa mga ikhlas o matatapat at tulungan niya tayo na linisin ang ating mga intensyon. Ya Rab. At nawa ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pakitang tao. Ito ay mga bagay na magiging dahilan para maging marduda, no? Itabla ni Allah subhanahu wa ta'ala, i-reject yung ating mga gawain. Ngayon sabi natin, ano ba ang kahulugan ng tafsir, no? Sabi natin, papasok tayo sa paksain ng tafsir. Again, ito ay taysir, o madaling pagpapaliwanag para sa mga bagong Muslim o bago pa lamang nag-aaral, no, sa maana o kahulugan ng Quran. Sabi natin, ano ba yung tafsir? Maana tafsir. Ano bang kahulugan ng tafsir? Kasi naririnig natin to sa mga paksain, sa paliwanag, o sa mga sinasabi sa mga lecture o mga khutba o sa mga khutbah. So, sabi natin, ano bang kahulugan ng tafsir? Ito ay binigyan din pakahulugan ng ibang mga mufassirun ng papaliwanag. Na maana ang tafsir ay kasing hulugan ng syar. So sabi natin, ang syar, ito yung tafsir. Ang tafsir, ito yung syar. Sabi sa mga, o sabi ng mga Arabo, na ang kahulugan ng syar, mamaana syar, no? Kasi ito ang tafsir. Ano ang tafsir? Ito ang syar. Sabi natin, ang mamaana al-syar, ayon sa mga dila ng mga Arabo, lalo ang mga
Yamani, no? Sabi natin ang Ahl Yemen, kung saan sabi natin dito natuto ng Lugat al-Arabiya si Ismail, ang anak ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Ang sila ay tumungo sa Makkah, ang tribo ng Jurhum, at sila ay humingi ng permiso para tumira sa tabi ng balon sa Zamzam kay Ismail o si Hajar, no? Sabi natin na lumaki si Ismail, nakapag-asawa siya sa tribo ng Jurhum at dito siya natuto ng wikang Arabic. Na ayon sa Ahl Yemen, na ang kahulugan ng syarh, no, ay mahfud az-zar'a, no? Umano ayon sa kanila na ito yung pangalagaan mo yung iyong pananim. Kung meron kang palayan, inaalagaan mo siya, pinoprotektahan mo, maana ito yung kahulugan nila sa lengguwahe nila na kahulugan ng syarh, no? At ayon pa muli sa kanila na ang syarh ay nangangahulugan din na tanggalin yung takip. No, halimbawa sabihin natin, merong nagbabasa ng Quran, pinapaliwanag, hindi ko maintindihan, brother eh. No, bigat, heavy sa akin. Yung pagtanggal dun sa bagay na mabigat, na hindi pag-unawa, ito ay bagay na syarh. No, bakit? Para maunawaan, para matutunan ang kahulugan, no? At sinabi rin ng Lisanul Arab, ng aklat ng diksyonaryo ng wikang Arabe, na maana ang syarh ay hiwain o himayin yung laman ng karne mula sa buto. No? Parang sinasabi ng ibang mga mufasir, parang nagpapakain ng bata, dudurugin mo muna yung laman para madali niyang manguya o malunok. At ito maana o ang kahulugan ayon sa kanila ng syarh. Kasi bakit? Hihimayin mo yung salita sa Quran at ipapaliwanag siya sa mga kaparaanan ng mufassirun para madaling maunawaan ng kapatid. Sabi yung Suratul Ikhlas, ano bang kahulugan nun? No, ipapaliwanag, hihimayin mo siya para madaling matutunan ng Muslim. No? Ito'y bilang paglilinaw sa kanila para ito ay kanilang maunawaan. Kaya sabi natin, al-khalis sa panguli, sasabihin natin, kung ang syarh o tafsir ay tumutukoy sa Quran, ito ay nangangahulugan bilang paghihimay ng mga salita ni Allah sa bersikulo upang ipaliwanag, linawin, ilarawan, talakayin sa mga tao o sa mga Muslim, halimbawa, no? Sa intensyon na linisin yung mga bagay na para hindi sila maligaw dun sa maana o kahulugan ng Quran. Kasi mayroong mga tao na nagsasalita, no? Nagpapaliwanag ng Quran, subhanallah, napakalayo sa tafsir ng mga salafat salih, no? Kaya natin pag-aaralan to para maitama, no, yung ating pagkaunawa sa Quran ay nasa correct channel tayo, no? Na ganoon din ayon sa kanila na alisin natin yung harang o yung takip sa hindi pagkakaunawa sa tunay na kahulugan ng aya ng Quran na magreresulta ito para maunawaan niya ng lubos o maging sahiha o tama yung kanyang pag-unawa sa bersikulo ng Quran. No? Na, sabi natin bilang pagtutuloy, ano ba yung kahalagahan na pag-aralan natin yung tafsir ng Quran? Sabi natin, napakaraming dapat pag-aralan, totoo naman, no? Napakaraming dapat pag-aralan, no? Lalo yung iba mahilig pag-usapan yung pag-aasawa, pagduduaya, no? Ano bang kahalagahan na pag-aralan natin itong tafsir ng Quran? Pwede naman tayo mag-aral ng fiqh al-ibadah o pwede tayo mag-aral ng halimbawa ng sirah. Ano bang kahalagahan para pag-aralan ang tafsir ng Quran? Lalo sa ating mga bago, no? Tayong mga bagong Muslim, no? Ayon sa mga scholars ng Islam na napakarami po ng kapakinabangan o yung mga pawaid na tinatawag sa wikang Arabe, no? Yung pawaid ng pag-aaral ng tafsir sa Quran. Ang isa dito, yung nabanggit ni Uthman ibn Affan, mula sa hadith, batay sa salaysay o hadith, an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Akhraj al-Imam al-Bukhari. Na sinabi ni Uthman ibn Affan, isa sa mga khalifa, no? Sabi natin siya ang pangatlong khalifa. Pagkatapos yumao ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang unang khalifa si Abu Bakr as-Siddiq, sumunod si Umar ibn Khattab, pangatlo si Uthman ibn Affan, kung saan pinaasawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dalawang anak na babae kay Uthman. Pagkatapos siyang mabalo, pinaasawa niya muli yung kanyang pangalawang anak, no? Sabi natin ito si Uthman ibn Affan. Ayon kay Uthman ibn Affan, ang pangatlong khalifa ng Islam, pagkatapos yumao ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mainam sa inyo, khairukum, ang mainam sa inyo ay ang natutunan ng Quran at itinuro to sa iba. Paano mauunawaan yung Quran hindi nga natutunan yung tafsir, no? Sabi ng Uthman ibn Affan, sino man yung natuto sa inyo sa Quran at itinuro to sa iba,
ay siya yung mas mainam. Kaya ayon sa mufassirun, yung pagkakatuto sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala ay paraan para maging mas mabuti ka. No? Ay paraan para ilagay mo yung sarili mo na ikaw ay nasa mas mabuti kumpara sa iba. Hindi naman natin sinabing ipagyabang. No? Ito ay sinabi ni Uthman ibn Affan at paliwanag sa ating mga mufassirun. No? Yung pagkakaunawa sa salita ni Allah, ito'y paraan para ilagay yung ating mga sarili, iposisyon yung ating sarili sa mas mainam. Kasi bakit? Nauunawaan natin yung Quran, no? Hindi tayo kabilang sa mga sufaha, sa mga gafilon, no? Sa mga mangmang, no? Sa mga walang pangunawa. Kasi bakit? Nauunawaan natin, inshallah, sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga salita. Ito ay paraan, ayon kay Uthman ibn Affan, na ilagay natin, iposisyon natin yung ating sarili sa mas mainam kung tayo ay mag-aaral ng tafsir. Naam. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, huwa alladhi yunazzilu ala 'abdihi al-ayati bayyinat yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur. Sabi ni Allah, ang kataas-taasan, siya, si Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang nagpababa sa kanyang alipin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga ayat, bersikulo at tanda na malinaw upang ilabas mula sa kadiliman patungong liwanag. At ito ang sinasabi ng mga scholars ng Islam na hindi maaari, imposible, no? Sabi nga natin na hindi napaka layo na angkinin ng isa, no? Halimbawa sabi ng sino man sa atin o ng mga tao, sabihin nasa gabay ako, no? Sabihin nasa tuwing daan ako, nasa tama akong katuruan, imposible 'yon, tatanggapin niya. Imposible 'yon ang paniwalaan natin maliban na natutunan nila ang Quran. No? Kaya sabihin ng iba na nasa kanila ang gabay, nasa kanila ang susi ng langit, nasa kanila ang daan pabalik sa paraiso. Imposible 'yon kung hindi nila natutunan ang Quran. Dahil dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na siya ang nagpababa sa kanyang alipin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga bersikulo, ayat, no? Ibig sabihin ng Quran, ng mga bersikulo ng Quran. Sa anong dahilan? Para ilabas ang mga tao mula sa kadiliman. Anong kadiliman to? Anong dulumat to? Ito yung shirk. Ilan nur? Yung nur, yung gabay, yung huda, yung tauhid. Kaya napaka-imposible na sabihin ng tao, sino mang mangangaral, sino mang grupo ng mga tao, na sila ay nasa gabay na hindi natutunan ng Quran. Subhanallah. Ang paraan ng pagkakatuto sa Quran ay pag-aralan natin ang syarh o tafsir nito ayon sa pagkaunawa ng mga salafatus salih, ng mga matutuwid at reliyosong tao na nabuhay bago pa tayo. No? Tulad ng mga sahaba, no, ng mga tabi'in at tabi-tabi'in, rahimahumullah. At ayon pa sa mga scholars ng Islam, na ito ang isa pa sa mga kahalagahan o mga pawaid kung bakit dapat natin maunawaan ang Quran. No? Dahil ayon sa kanila, ito yung paraan para magabayan ng isa mula sa kufur patungo sa gawaing tauhid. No? Bakit? Sabi nga natin, hindi ka naman pwedeng magsabi na ikay nasa gabay kung di mo natutunan ng Quran. Dahil ito ang tinabi natin na dalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Kung ikay nag-aangkin, nagsasabi na ikay may takot sa Diyos, na ikaw ay may takot sa Panginoon, no? May takot kay Allah, dapat ito yung aklat mo. No? Hindi ka dapat bumabase sa ibang aklat kasi ito yung pinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan lil muttaqin. Gabay na isang nag-aangkin na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang isa sa kadahilanan bakit kailangan mahalaga, muhim, no? Mahalaga, aham, mahalaga na pag-aralan ang tafsir ng Quran. Na kung saan, ayon nga sa maskola, kung hindi natin pag-aaralan o hindi pag-aaralan ng isa ang tafsir ng Quran, ang kapaliwanagan ng Quran, sa papaanong matututunan niya kung ikaw nga ay nasa tamang gabay. No? Subhanallah, kaya ang daming mga ligaw na sekta sa ating kapanahunan, no? Subhanallah, itinatanggi ang mga bagay na binanggit mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao nag-aangkin sila yung Muslim, itinatanggi na may kamay si Allah subhanahu wa ta'ala. No? Wa iyadu billah. Okay? Ito ay mga bagay na sabi natin kakulangan, kapabayaan sa kanilang relihiyon. Kasi bakit? Hindi pinag-aralan. No? Naway ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kamangmangan. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang isa pa sa pawaid, pakinabang, na kailangan natin pag-aralan ng tafsir o kapaliwanagan ng Quran dahil utos nga yun ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ba'al'udu billahi minash shaitanir rajim, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajjiruhu hatta yasma'u kalam Allah.
Sinabi ni Allah, ang kataas-taasan, at kung sino man anya mula sa mga walang paniniwala, sa mga kuffar, sa mga musyrik, sa mga hindi Muslim, ang nais umupa ay paupahin nyo. Paano to? Sabi natin, meron tayong halimbawang paupahan. Meron kayong pwesto, no? Sabihin natin, meron kayong pwesto na business, no? O, meron kayong tindahan, meron kayong paupahan na bahay, meron kayong kumatok sa inyo, knock-knock, no? Kami po ay naghahanap ng paupahan. Hindi sila Muslim. Ano ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Astajaraka fa'jiruhu. Paupahin sila. No, itong mga musyrikun na to. Sa anong dahilan? Hatta yasma'a kalam Allah. Ito ay sa mga mupassirun, ito ay da'wa. Paupahin sila para dawahan natin sila. No, hindi yung subhanallah, papaupahin sila, sila pa yung maliligaw sa iyo dahil ikaw ay isang Muslim na mangmang. No, hindi ka nagre-representa ng Islam. Wala sa iyo ang Islam. No? Kaya ang pag-unawa, pag-aaral sa salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay paraan para maibahagi natin ito sa mga hindi Muslim. Dahil utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, paupahin ang mga hindi Muslim at ibalita sa kanila, iparinig sa kanila ang salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ipaalam sa kanila ang bagay na mga ngalaga sa kanila. Ano yun? Yung pagpasok nila sa Islam. No? Tumaablughu ma'mana. Ibig sabihin, yung pagpasok nila sa Islam, pagyakap nila sa Islam, tulad ng mga sahaba radhiyallahu anhum, no? Yumakap sila sa Islam at pinangalagaan sila ng Islam. Subhanallah, tingnan niyo si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Isa na tao na musyrik, hindi Muslim, yung panahon na yon. Isa pa yon, isa siya sa tao na gustong pumatay kay Propeta Muhammad SAW. Nang siya'y nagabayan sa Islam, itinaas siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naging khalifa siya. No? Ganon din, sinabi natin si Bilal ibn Rabah. No, na siya hindi Muslim, yumakap siya sa Islam, itinaas siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ang naging Bilal, kaya nga siya tinawag ng Bilal, sabi natin, tagapag-adan, no? Ang unang muaddin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Yung nagtatawag ng pagdarasal. Kaya ito yung mga bagay na mga galaga sa kanila. Paano natin ibabahagi ito sa mga hindi Muslim kung tayong mismong Muslim, hindi natin naunawaan ang Quran? No? Kaya ito sa mga tinuturo ng mga mupassirun, papaliwanag sa pasang ito, na kung bakit natin kailangan matutunan, no, ang kahulugan ng Quran para ibahagi. No, inuutosan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo magda'wa sa mga hindi Muslim. Uupa sila, may paupahan tayo, paupahin. Sa anong dahilan? Para dawahan sila. Na. Yan. Sabi natin, paano ibabahagi kung hindi alam? Talagang problemang malaki. Sabi pa ni Propeta Muhammad SAW, isa pa sa kahalagahan na matutunan natin ng tafsir. Sabi doon, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Abadar, la'anna tagaddu ta'allam al-ayat min kitabillah, khair lak ma'an tusalli 100 raka'at. Na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Abu Dar, sa mga sahaba niya, kapanalig niya, sabi niya, huwag kang mag-alinlanga, huwag kang magtaka. Tunay na dapat mong matutunan o malaman na ang pagkakatuto mo sa isang bersikulo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi mo, matuto ka ng syar, matuto ka ng tafsir, na isa sa mga ayat ni Allah, o mga ayat ni Allah, ay mas mainam pa sa iyo kaysa magsala ka ng 100 rakaat. Subhanallah. No? Inuulat ni Ibn Majah. Sabihin yung mag-aral ka ng syar o ng tafsir ng Quran, mas inam pa yung kaysa magsala ka ng 100 rakaat. Allahu Akbar. Kaya ito isa sa mga kahalagahan na matuto tayo ng salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway tanggapin sa atin ni Allah. No? Yung sabi natin, utos ba yun ni Allah? Ba't natin pag-aaralan yung tafsir? Utos ba ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? No? Mas mainam naman pag-aralan yung sira, mas ilang pag-aralan yung halimbawa sabi natin yung fiqh al-ibada. Bakit utos ba ni Allah na pag-aralan natin ang tafsir ng Quran? Sasabihin natin, naam. No? Dahil tunay po na tayo inutusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na unawain. No? Unawain ang Quran. Una sa lahat, sabihin natin, mga Pilipino tayo. No, ewan ko lang kung may ibang lahi ba sa grupo. No? Pilipino tayo. Paano natin maunawaan yung Quran na ito'y pinababa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa wikang Arabiya? Sabi natin, ito pa yung much effort na dapat natin pagtuunan na pag-aralan natin ang Quran kasi hindi natin lingwahe ito. No? Ayon sa mga scholars ng Islam, utos yun sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Arabo ka man o hindi, na pag-aralan ng Quran. No? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala, apala tadabbaruna al-Quran walau kana min inda ghairillah lawajadtuhu ikhtilafan katira. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ba ninyo inuunawa ang Quran? Kung hindi nga ito mula kay Allah, kung hindi nga ito bumaba mula kay Allah, makakakita tayo ng maraming pagkakasalungatan.
no, ng differences doon sa aklat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi natin, ito yung isa sa mga bagay kung bakit napakaraming mga lumalabas na mga ngaral, pastor, elder, no, kaparian, arbaba, no, kanya-kanya na tayo ng simbahan kasi iba-iba sila ng pagkaunawa sa kanilang aklat. No? Kaya sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung ito ang aklat na ipinababa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran ay hindi nga tunay na galing kay Allah, makikitaan natin na maraming pagkakasalungatan. Alhamdulillah na ito ay kalamullah. No? Sabi natin, sinabi pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabu anzalnahu ilaykal mubarakun liyatadabbarul ayat liyatadhakkarul ulul albab. Sabi ni Allah, aklat na aming ipinababa sa iyo o Muhammad na mabiyaya. Unawain ang mga bersikulo nito at pinapaalahanan nito ang mga umuunawa. No? Kaya sabi natin, kapag ang isang tao ayaw unawain ang Quran, nakakatakot, baka sila ay kabilang sa mga ghafilun. No? Yung sarado yung mga utak. No? Subhanallah. O kaya jahilun, no? Mga mangmang. Ilayo tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong ganito. No? Ibilang nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga umuunawa sa kanyang salita. Kaya ito ang isa sa mga dahilan, no? Ipinababato ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para unawain natin. Hindi ito gawing display. Dahil mga tao ginagawa, dinidisplay doon sa unahan ng kotse, nabibilad sa araw, no, inilalagay sa bahay, no? Dinidisplay na alikabukan na hindi man lang binubuklat yung Quran. Pinababato, sabi natin, ito ay risala, no? Liham mula kay Allah para unawain natin. Ito ay ating gabay sa sino man nagsasabing siya may takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, apala tadabbarun al-Quran ala qulubin aqfaluha. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Muhammad, hindi nyo ba inuunawa yung Quran o sarado lang talaga ang mga puso nyo? Wayadu billah. No? Kaya sa paraan ng pag-uunawa o pag-aaral natin sa Quran, sa salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, paraan to, no? Para tayo o gabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga puso sa pagkakaunawa. Naam. So sabi natin, sa pag-aaral ng tafsir, inshallah, putulin natin pagkatapos nito, no? Yung sa pag-aaral natin ng tafsir, ayon sa mga ulama na maraming mga aklat na ginagamit sa tafsir, no? Kaya sabi nila, ay huma, asa at tafsir, Ibn Kathir, o tafsir at-Tabari. Na yun sa kanila, ano ba ang mas inam o mas tama? Yung tafsir ba ni Ibn Kathir o tafsir ni Imam at-Tabari? No, sabi natin, meron din tayo na makikita mga tafsir, tafsir ni Imam Sa'di, na isa rin sa, mashallah, napakagandang tafsir, kung pag-aaralan. Sabi natin, andyan din yung kamakailan na nilabas, na taysir, na tafsir naman, ni Shaykh Shalih Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. No? Ngayon, para doon sa mga nagsisimulang mag-aral, tulad natin ng mga baguhan, no? Ayon sa kanila, ano ba yung pinakamainam? Yung tafsir ba ni Ibn Kathir o tafsir ni Imam at-Tabari? No? Ayon sa kanila na وكل واحد من هذين التفسيرين للعالم o من العلماء الجليل, no? Sabi ng mga scholars ng Islam na ang dalawang aklat na ito, no, yung aklat na tafsir ng Ibn Jarir ay yung tafsir ng Ibn Kathir, ayon sa kanila ito ay nagmula sa mga ulama ng Ahl Sunnah wal Jamaa na napakainam na parehong aklat. Sabihin, hindi natin pwedeng itanggi, hindi natin pwedeng iwaglit, hindi natin pwedeng talikuran ang dalawang aklat na ito. Ito ay mga, sabi natin, mga matitinding aklat, no? Na kung saan ito ay sinulat ng mga kilala at mga katangi-tangi mga scholar ng Islam, no? Si Ibn Kathir at si Imam at-Tabari. Na ayon sa kanila na ang dalawang aklat na ito ay talaga naman merong posisyon pagdating sa larangan ng Islam. Una, sabi natin si at-Tabari, rahimahullah, no? Sabi natin, siya si Imam Muhammad bin Jarir at-Tabari, no? Siya ay namatay noong 310 Hijra, no? Siya ay pinanganak noong 224 at namatay siya ng 310, no? Sabi natin maiksi yung kanyang edad, namatay siya ng 86 years old sa bayan ng Tabaristan, no? At-Tabari, kaya nga at-Tabari, siya pinanganak sa Tabaristan. Sabi natin ang kanyang aklat, maraming mga salaf, no? At pinuri ang aklat na ito. At yung kanyang aklat ay tinawag bilang Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ayat al-Quran. No? Ang kanyang aklat ay tinawag Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ayat al-Quran. Ang kanyang tafsir. Na ayon nga kay Al-Safarayini rahimahullah, no? Ayon sa kanya, no? Ito isa sa mga salaf, no? Ayon kay Abu Ahmad As-Safarayini, ayon sa kanya, kung yung halimbawa yung aklat ng Ibn Jarir, yung tafsir nito, nabibili lamang halimbawa sabihin natin sa China, sa Beijing,
halimbawa lang ayon sa kanya to, kung doon lang siya nabibili, hindi raw kalugihan sa atin yun kung tayo maglakbay doon at bilhin doon. Sabihin, ganito kahalaga itong tafsir na to ng Ibn Jarir. No? Kung doon lang siya nabibili, halimbawa hindi available sa lugar natin, kung doon siya nabibili, puntahan nyo, bilhin nyo. At ito ay hindi kalugihan sa inyo. Subhanallah. No? Ayon sa kanya, rahimahullahu ta'ala. At ayon naman kay Ibn Khuzaimah, rahimahullah, na nabasa niya anya, no? Nabasa anya ang aklat ng tafsir ni At-Tabari, na ayon kay Ibn Khuzaimah, na wala siyang nakitang gantong aklat at wala siyang nakilala na mas maalam pa kay Ibn Jarir nung kanyang kapanahunan sa pagsusulat ng tafsir. Ayon kay Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah, kilala natin, isa to sa mga nagtitipon din ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Ibn Khuzaimah, no, na yung aklat na Ibn Jarir ay napakaganda. At wala siyang nakitang mas maalam sa tafsir nung kanyang kapanahunan na masigit pa kay Ibn Jarir, rahimahullahu wa ta'ala. At ayon naman kay Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, patungkol dun sa tafsir Ibn Jarir, na ayon sa kanya, na sa mga kumakalat daw na tafsir sa ating kapanahunan, ayon sa kanya, ayon kay Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, ang pinakamainam na tafsir ay ang tafsir ni At-Tabari. Ayon sa kanya, no? Dahil ito ay merong mga sahih na dalil at wala siya nakitang bid'a doon sa aklat ni Ibn Jarir, ayon kay Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. No? Kaya itong tatlong tao na to, Safariyini, no, si Ibn Khuzaimah, Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, ay nagpatunay na ang aklat ng tafsir ni Ibn Jarir ay isa sa mga mainam na aklat na pag-aralan ng isa. Yung pangalawa, yung sinabi natin yung Ibn Kathir, na ito yung isa sa mga reference na ginagamit natin, no? Inshallah, at gagamitin natin biidnillah. Nasabi natin si Ibn Kathir, rahimahullah, ay mula sa lahi ng Al-Qurashi. No? Siya ay tinawag na bilang Sheikh al-Imam al-Jalil Abu al-Fida Imad al-Din al-Ismail bin Umar Ibn Kathir al-Qurashi. No? At siya ay nagmula sa Dimashq, ibig sabihin sa Damascus, sa Syria. Okay? So sabi na, yung kanyang tafsir, pinangalanan naman bilang tafsir Quran al-Adim. No? Tafsir Quran al-Adim. Ito ay tafsir ni Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. At sabi ni Imam As-Suyuti, rahimahullah, patungkol doon sa tafsir Ibn Kathir, wala daw katulad na aklat na ito nung kanyang kapanahunan ng ito'y maisulat. No? Yan ay pagpupuri ni Imam As-Suyuti. No? Si Imam As-Suyuti, mashallah, tabarakallah. No? Isa rin sa mga maalam na Salafatus Salih yung kanyang kapanahunan. Na ayon sa kanya, no, nang mabasa niya yung tafsir Ibn Kathir, walang aklat daw na katulad nito. Na ayon pa sa kanya, dahil ang tafsir ni Ibn Kathir ay nakabase mula sa komentaryo na kung saan ang bawat paliwanag niya, ang tafsir niya ay nakabase na mayroong support na dalil mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Subhanallah. At ayon sa kanya na ang Ibn Kathir ay pangalawang magaling na tafsir pagkatapos ni At-Tabari. No? Ayon sa kanya na ito ay number 2 pagdating sa tafsir. Ibn Kathir number 1, si At-Tabari, pangalawa si Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. At ayon pa sa kanya, dahil ito'y naisulat sa kaparaanan na madaling maunawaan lalo ng mga bago nagsisimula tulad natin. No? Tayo mga baguhan sa pag-aaral ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, mainam to sa atin. Kasi maiksi, malinaw yung pagpapaliwanag ni Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sa kanyang tafsir. No? Sabi natin sa mga bersikulo, ito ay ginagamitan niya ng mga hadith, no, na tumutukoy at akma yung kanyang dalil sa aya na ginagamit o pinapaliwanag ni Ibn Kathir, rahimahullahu wa ta'ala. At ayon pa sa kanya na ang mga paliwanag ni Ibn Kathir ay laging mayroong support, ayon sa kanya, mula sa paliwanag at hadith na kinuha o tinipon ni Imam Ahmad sa kanyang aklat na Al-Musnad. Para sa mga bago, no, baka mabigat sa inyo to. Al-Musnad, no? Ito yung aklat na inuulat ni Imam Ahmad, rahimahullahu wa ta'ala. Pagkatapos, ayon pa sa kanila, na si Ibn Kathir ay kung walang makuhang, halimbawa sabihin natin na akwan, o sabihin natin mga salita mula kay Propeta Muhammad SAW, kinukuha niya yung mga paliwanag ng sahaba, ng tabi'in, at tabi-tabi'in. No? Ganito ang paraan ni Ibn Kathir. Kaya mas madali, no? Kaya al-khalisa, panghuli, sabihin natin, ang tafsir ng Ibn Kathir ay mas akma para sa ordinaryong mga tao na tulad natin. No? Yung mga lower level. Mas inam sa atin na pag-aralan itong aklat ni Ibn Kathir ayon sa kanila. Wallahu ta'ala a'lam. No?
So inshallah puputulin natin dito, ibalik natin ang mikropono sa admin, no? Inshallah, Sister Nurjana Makud, no? Ay natin pagkahabaan dahil hindi kakayanin ng haba ng oras ang pakikinig at haba ng oras ng panonood, no? Inshallah. So sis, kung inyong mamarapatin, Barakallahu fiki ya Ustad. Wayakin, Sister. Ikaw po ba ay tumatanggap ng mga katanungan, Ustad? Siguro po, meron tayong 10 minutes, inshallah, no? Wag lang natin masyadong pagkakabaan para hindi masyadong mapuyat yung ating mga kapatid, binillah. Okay po. Kung mga ikhwan, kung sino man po ay may mga katanungan, mag-open mic lang kayo at itanong na ninyo ang inyong mga katanungan. Mabisi na sila. Wala yatang magtatanong, Ustad. Alhamdulillah, no? Dalawa lang. Assalamualaikum, Ustad. May tanong ako, Ustad. Sige po, Brother Rosan Dalagan. Sige po. Ito po, out of topic lang ko ito. Alam natin po, matapos siya, malapit na po yung Hajj, yung kurban po, ang tanong ko po. Yung sa pwede pong i-kurban, ilang taon po yung pwede kurbanan yung hayop? Kambing man o baka o camel, yun po ang tanong ko po. Okay. So, alhamdulillah, yung ating paksain ay patungkol sa tafsir, no? Alam natin ito ay sakop ng guro ninyo sa Fiqh al-Ibadah, lalo doon sa paksain ng Hajj. Yung sa Qurban, sabi natin may mga kondisyon dito bago natin masabi na yung ating hayop, no, ay dapat nang ialay o katayin, no? Una sa lahat, pag sinabi natin Qurban, ito ay nagmula sa salita bilang yuqarribu ilallah. Yuqarribu ilallah. Ibig sabihin yung gawain na yon ay bagay na maglalapid sa inyo kay Allah. No, ito ay nakasanayan nating tawagin kasi ito ay nagmula sa mga Turkiya, no? Pero ang tamang katawagan dito ay udhiya o adhiya, no? Udhiya, pagkakatay, pag-aalay, no? Yung qurban, yun yung bagay na ginagawa natin para tayo mapalapit kay Allah. Yuqarribu ilallah. Okay? Naam. So sabi natin yung hayop na ating kakatayin, mayroong mga kondisyon para masabi natin. Una, sabi natin kailangan yung hayop hindi siya bulag, hindi siya pilay, hindi siya sobra bata, kailangan may sungay na yung hayop. Merong ibang mga nagsasabi na kailangan na complete lalo ng kambing yung 1 taon, yung iba naman sabi mas inam na 2 taon, no? Ang nabanggit dito sa mga katibayan ayon sa mga scholar, yung kailangan may sungay na yung hayop, no? Ibig sabihin, kailangan hindi siya bulag, hindi siya pilay, wala siyang kapintasan. Kasi pag mag-aalay tayo ng bagay na maglalapit sa atin para kay Allah, kailangan maayos at malinis yung ating iaalay. Kailangan may sungay na siya, no? Para mas inam, mas safer kayo, ugaliin nyo na 1 taon na yung kambing bago nyo siya katayin. At ganoon din, kung kayo ay magnanais na magkatay, sa unang araw pa lang ng Dhul-Hijjah, ay huwag kayong magugupit ng kuko, huwag kayong mag-aahit ng anumang balahibo sa inyong balat. No? Ugaliin nyo yun, no? Kung kayo ay merong intention ngayon na kayo mag-odhiya, magkatay, o yung magkurban na tinatawag nyo, no? Ugaliin nyo yung sarili nyo, huwag kayong maggugupit ng kuko, huwag kayong mag-aahit ng inyong buhok sa kilikili at sa private part nyo, kasi isa to sa bagay na pinagbabawal sa isa na nais magkatay. Okay? Halimbawa, ikaw magkakatay ka, Brother Ronzan, no? Huwag kang maggupit ng kuko, huwag kang mag-ahit, no? Hanggang sa matapos sinabi natin yung tinatawag natin na Eid, no? Okay, inshallah. Okay po? Nasagot natin yung tanong ni brother, no? Sis? Sis Nurjan na, meron pa bang gusto magtanong? Opo. Wala na siguro. Si Brother Abdurrahman. Assalamualaikum ya Sheikh. Ang tanong ko lang po sa kanina na topic po, yung about sa pag-ahit ng yung sabi niyo po. May ano po doon po, Sheikh? May hadith ba or Meron po, meron. Again, ayaw natin pasukin itong paksayan na to dahil meron tayong guro na nakatalaga dito sa paksayan ng fiqh, no?
So ito ay isang bagay na sabi natin pagtawid o pagsagasa sa kanilang nasasakupan, no? Meron po, yes. Ito ay nagmula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para do sa isang mag-aahit na tayo pinaiiwas na tayo maggupit ng kuko at mag-ahit at ito ay pinaliwanag sa atin ng maraming mga scholar tungkol sa bagay nito, inshallah. Kapalan po, Sheikh. Nakumullah. Shukran po. Last question inshallah kay Brother Rahman Pasawilan. Padala, okay? Rahman Pasawilan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ngayon Sige po. ano rin, Fadal, brother. Ustaz, pwede pala magtanong, Ustaz? Sige po, sige po. Last question, inshallah. Di ba yung bigote na nasa kuwan ng ilong, at yung bigote naman na nasa baba, pwede yung putulin, no? Sa kuwan, Okay. pwede yung putulin. Opo, inshallah, sagutin natin, no? Again, ito ay sa bahagi ng fiqh al-ibada, no? Ayaw natin muling sagasaan. Sasagutin natin madalian. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, na qussu syarit wa tarkul lahya. Qussu syarit wa tarkul lahya. Sabi doon na putulin, paiksiin natin yung bigote, no? At hayaan nating humaba ang ating mga balabas o balbas, no? Ito yung nasa ating baba, no? Sabi ng mga scholar, kasama dito yung pisngi, na wag natin dapat gupitin o putulin o paiksiin. Ang allowed lang sa atin na paiksiin o gupitan o bawasan yung ating bigote na nasa ating ibabaw ng labi. Okay? So ngayon, sabi natin, paano to paiksiin? Paano to paliitin, no? Merong ibang Fadal brother? Sorry? Napuputol ka. Okay, so continue. Sabi natin na, paano ba ito paiksiin? Merong ibang mga madhab, sabi nila na allowed itong ahitin yung ating bigote sa ibabaw ng ating labi. Kasi paraan to ng pag-iiksi. Yung iba naman sabi, bawal daw siya ahitin, iksian lang siya. Ano man ang pananaw na sakupin nyo, kapitan nyo, no? Ahitin nyo man, paiksiin yung inyong bigote na nasa ibabaw ng labi, hindi yung nasa baba ng baba, ito ay allowed, no? Sabi natin kung ano man yung pagkapitan nyo, piliin nyo na madhab doon, inshallah ito ay walang kaso patungkol dito, no? Inshallah. Gusto nyo dyan na? Inshallah, last question. Oh, paalam tayo, ha? Oh, pasensya pa. Paalam, magkita tayo muli. May tanong pa ako. Dyan na? Di ba lahat ng Ustad. Mm-hmm. Ano po, brother? Di ba marami ang buhok katawan natin, Ustaz. Ikumpara natin sa lahat pa natin may buhok. Pero lahat ng yun, pwedeng putulin at pwedeng magkuhan sa sunna siya. Magkadaan siya sa sunna at ano. Okay. Yung tinatawag natin na susunod dyan na last one, inshallah. Sabi natin, yung tinatawag natin na fitra, no? Yung fitra, ibig sabihin ito yung kalikasan ng ating mga sarili, sa kaparaanan tayo inuutusan ng Islam na tayo maglinis. No, ayon sa isang sahaba radhiyallahu anhu, na ang ating reliyon ay kumpleto. Kahit yung simpleng pagpasok natin sa kasilyas ay tinuturo ng ating relihiyon, no? Yung pagbabawas, halimbawa sabi natin yung pag-aahit ng ating kilikili, yung ating pagpuputol ng ating buhok, yung pubic hair natin, no? Sorry to say the word, mga lalaki man tayo, no? Sabi natin yung mga buhok sa ating ari na pinapaiksi, inaahit natin to. Isa to sa mga kaparaanan na tinuturo sa atin ng Islam na kabahagi ng ating fitra. Isabihin, kaparaanan ng paglilinis natin, paggugupit ng kuko, no? Sabi natin yung pagbabawas ng ating bigote, no? Ito ay lahat na itinuturo sa atin sa kaparaanan ng fitra. Alhamdulillah, no? Ito yung mga bagay na kahit kaliit-liitan ay natutunan natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayoko man pagkahabain, no? Ayoko man magpaalam sa inyo, no? At inshallah puputulin na natin. Biidnillah, magkita tayo muli next week kung pahintulutan ni Allah. Kung hindi naman tayo pagbawalan na, naway tayo kahabagan at ganti pala ng ating mga intensyon. Inshallah hanggang dito lamang muna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si alang walang kapintasan ng ating pinapapurihan. Ako'y humihingi ng tawad kay Allah. Kayo mga kapatid ko sa Islam, hinihimo ko kayo
na kayo magbalik loob kay Allah, humingi kayo ng tawad sa kanya dahil siya magpatawad ang mahabagin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sister Nurjanna, inshallah, paalam na tayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.